Well, nakakaipon ako nun for what it is nung salary ko. Malit lang naman back then. Shout out sa mga ibang team niya dati. Naburaot ko. So, alam ko magkano pumapasok ng 15-30 net, Hindi gross kasi hindi naman yun yung pumapasok sa account mo. So, doon ko inatado. Madalas pa nga nangyari dyan, mas marami kang learnings or failures sa start. So, ganun din naman ako sa iba kong investments. What's up, guys? Welcome to Monday na naman podcast, where we talk about career, adulting stuff, relationships, and everything in between. So, we are your hosts. I'm Tiara. Ang puka ng LU. I'm Miro. Ang boy pantog ng Tondo. I'm Aldrin. ang boy next door ng Etivax, and I'm Von. Ang gym boy ng QC. Okay. So, before that, recap lang ng last episode. If hindi nyo napanood, yung last episode was our summer special. Nag-shoot kami in LU. So, panoorin nyo guys. We talk about our vacation memories. Mostly, yung mga memorable stuff na hindi maganda pero learning and how you navigate with different people kapag nagta-travel ka. So, panoorin nyo guys. Panoorin nyo yun kasi mainit-init talaga. At marami kayong malalaman na nakakatawa. Tsaka nakakaiyak siya. Speaking of navigating, Aldrin, anong topic natin today? So, ang topic natin today is navigating financials. So, in general siya. So, Google nyo na lang, wag kayong bobo. Ano yung financials? So, basta kaperahan. Kayo na bahala. Basta yun, how to budget. Mainly, magko-focus kami dun sa parang siguro sa start ng career namin pagdating sa pag-work. Syempre, yes. First time mo makakatanggap ng sarili mong money, di ba? Parang growing up kasi usually binibigyan naman tayo ng pera ng mga magulang, ganyan. Mas may magulang ka? Hello. Kala mo Oops. Hindi, yan. Mainly kasi parang gusto namin pag-usapan yun. Yung ano yung mga nagawa naming mali, di ba? Kaya disclaimer guys, na hindi naman to expert opinion. Parang share lang namin yung mga na-experience namin, stories namin. Para siguro from that, makarelate kayo o kaya parang sa mga nagsa-start dyan, matuto kayo sa amin, di ba? Kahit paano. Diba, Tiara? Hindi, magaling tayo. And also, disclaimer din, hindi naman rin kami financially free pa ngayon. So, mag-share lang talaga kami. Sharing session lang. So, whatever yung marinig nyo dito, if you will follow, do your own due diligence. Risk nyo na yun. Share lang kami. Walang learning. Sa joke. Pasok dito, labas doon. Para take it with a grain of salt, sabi nga. Yes. Teacher natin ng high school. Himalayan salt. High school ka. Sige. Okay, sige. Mag-start muna tayo sa financial situation natin. Like na-mention ni... Joke lang. Like na-mention ni Von. Kasi parang mas maganda pag-usapan yung parang starting na nag-work kami. And until now, kasi nga parang before naman, wala naman talaga kaming perang on our own. So, ano yung financial situation before 2016, ganun? 2016, 2017. 2016, 2017, tapos ngayon, 8 years later. Shit. Sige. Ayun. Sige, sino mauna? Ako na. Sige na. Si Miro pinaka, Tumutok sa akin yung para, gusto mo ba? Sige, muna. Si Miro pinakamaraming pera. utang. Maraming utang. Pinakamayaman eh. Hindi, joke lang. Politiko Hindi, baliw. So, sa akin, yung main difference siguro nung now and nung 2017, nagnap ng year, mas nag-track na rin ako ngayon. I would say nung 2017, dahil nga sabi ni Von, di ba, parang bago, parang first time mo na not from parents allowance na pinagpapagaron mo, ganyan, or work. I would say waldas talaga. Lalo nung panahon na yun, 'di ba, wala pa namang work from home. So everyday pumapasok. So parang hindi katulad ngayon na maybe on a Friday ka lang nagna-night out or every Thursday, basta may 1 or 2 days a week lang. Pero nung nagsa-start ako mag-work, parang everyday, lunch out, dinner, tas kung ano maisip nung workmates mo, gastos lang. And then, same din sa, I would say, nung nagsa-start mag-travel on that time. At least first few
5 years siguro, 4 to 5 years. Parang lahat, sige, game lang, book ko lang, ganyan. Literal na hindi mo masyadong pinag-iisipan. Alam mo Ganun, na, gulat on that nga ako sa one. inyo nun eh. Lagi kayo nasa ibang bansa. So yun nga. Kaya nga sabi ko, waldas talaga yun. Waldas talaga nung panahon na yun. Pero yun nga, syempre, nung dahil ganun, literal, paycheck to paycheck talaga. As in, parang saktong-sakto lang yung... Sige, Yung bago ako sinasahod. magtanong, ikot Pero muna ayan. tayo. Ay, Bago ako sige. mag-ask, Ikot muna yun. So tayo. yun naman, mainly hindi ko naman sasabing kuripot, more of frugal in a way na mas intentional yung paggastos this time. Strategic ba? Parang gano'n. Yeah. Para mas maganda, strategic. Ay, Wow. sige. Aldrin, Sige, gusto ako mo naman. kanina eh. Hindi, yun nga. Nung nag-start ako, kasi kung nanonood kayo ng podcast, na-share ko naman sa inyo dati na Sa Dexter. yung nag-start ako, parang almost minimum. So, nung nag-start ako, parang mahirap siya i-budget. Tapos, yun nga yung sinabi ni Miro na everyday RTO. So, parang hirap tumakas sa mga gastusin. Kasi laging, tara, lunch out. Ano pa naman ako nun? Gusto ko nagbabaon. So, most of the time, yung baon ko, hindi ko na nakain. Pag-uwi ko nakakain. So, moving on, yung medyo nagpo-progress na ako sa career. Medyo nagkakaroon na ako ng financial freedom siguro. Diba? Si Aldrin talaga yung... Go. Wag kang Akala ko magpigil. may bashing na naman Walang bayashing. Wala. Pinraise kita dun. Hindi kasi medyo natututo na rin ako mag-budget. Tapos, hindi naman siguro financial freedom talaga. Pero parang mas nagagawa ko lang yung mga nagagawa na gusto kong maggawa dati. Parang nabibil ko na yung mga gusto ko. Parang si Miro. Pero hindi naman parang si Miro na ba't ako? Na nagta-travel. Parang twice a year lang. Siya kasi mga 5 eh. Uy, si OA. Pero totoo. Ay, totoo yun Pero totoo. It's dati yun. Dati nga. Dati. So yun, yung marunong na ako nakapag Excel budget. Pero hindi Parang naman natin may susunod. financial literacy ka Oo, na, actually, na oo. pick up. Tsaka, Ano yung mga main inspirations mo nun? Parang may nag-mentor ba sa'yo? si or Lord. Paano mo natutunan yung mga ganun? Hindi kasi nung Chinky time. nung college nga ako. Kung nanonood kayo na Bo Sanchez. na pag yung nanay ko, pag magbibigay ng allowance ko, monthly binibigay sa bank. So, bahala ka na mag-budget or gumastos niya. Kumbaga may foundation ka na. So, parang may ka na lang na... Nag-ipon ka ng college? Hindi. actually, Nag-iipon ka na talaga. Okay. Uy, kasi parang kami ni Aldrin talagang tipidity kami Atipid ng sa bagay, oo nga. Kutsa, yung yung iniipon ko nung college, saka iniipon ko nung may work ako nung siguro first. Mas madami ka pa nung naipon. mas marami ako din. Sa bagay, may point naman. Pero totoo nga. Ako Nung din. start, Ayun nung first ba, few kayo? years. Ako First ganun few ako years, eh. oo. Kasi nung nag-start ako nung college, hindi naman din ganun kalaki yung baon ko. Pero parang wala pa akong ibang lifestyle hobbies. Sige ba, on reveal muna. Ay, wag na. Hindi na. Kasi kung hindi, parang maliit yun ngayon. Hindi, pero yun Joke nga, lang. tawag dito, parang dati kasi, wala pa, since bata ka pa, wala ka pa masyadong ibang luho. Kumbaga, puro inom lang ng college. Pero nung nag-work na ako, parang doon ko nakita, shit, ang hirap pala buhayin ng sarili pag meron kang mga parang ibang hobbies na ginagawa or yung lifestyle mo biglang nagbago. Na May parang- inom ka pa, di ba? Na parang hindi mo pwedeng kainin yung cheap lang, di ba? Dati nakaka-survive kami ni Aldrin ng 40 pesos Dixies. na show may rice. Oo, shout out sa inyo. Tapos yung napakalupit na 50 pesos sa footlong, na busog ka na. Footlong ni Aldrin. Sinubo na Yun yung sa gilid, di ba? Oo. Hindi, sa side Eric's. Di ba sa ano yun? O basta meron doon sa Basta, sa bagay marami namang mura. Tapos pag nakaangat-angat McDo, Yung sa mga, McDo. yung mga archer dyan, makaka-relate. Yung mga archer. But sige, Aldrin, continue. Tapos, babalikan ko yung tanong ni Von na inspiration. So, into investments din kasi ako. So, kaya ako mulat sa investment. Kasi nung college ako, yung tatay ko, parang pinilit niya ako, matuto ka mag-stock market. Tapos ang ginawa niya ako ng BPI trade account. So, parang stock trading account. Tapos, niloadan niya ng money.
Tapos after nun, nilaro ko na. Tapos winidraw ko lang din. Paano mo nilaro? I mean, wala talaga akong, wala talaga akong parang training na, Sa parang di ako nag-aral. Stocks. So, parang nag-YouTube lang ako. Pero sana all Pero may yun na tatay. rin yun, di ba? Sana all may tatay. Sana all. Bon, anong natin ngayon? Therapy pala to. Therapy. Hindi, sige, go. Tapos yun, kasi wala talaga akong parang formal training or learning sa trading. So parang through the years, babagsak, tataas sa withdraw ko. Tapos loloadan ko lang din. Tapos nung medyo nakakaluwag-luwag na ako, doon ako nagseryoso. Siguro pandemic talaga. Kasi wala rin naman kayong gagawin sa bahay. Totoo naman. Either work, kumain, manood ng Netflix. Ayun, workout. Makipaglaro sa sa pusa friends ko. mo. Sa anino mo. Tapos yun, doon ako natuto mag-YouTube, mag-aral. Bumili pa ako libro nun eh. Anong libro to? Kama Sutra for the elderly. Nakabuta ko yung book, pero Filipino yung yung author niya. Si Margin mo ba? Bo Sanchez. Hindi, smart. Di siya Si masyadong Chinkita. kilala. Tapos sige, nagawa. Basta yun. Si Comment down below ko Si na lang Jenny. kung anong Hans investment Kua. book yun. So yun. Yun lang naman. Ano pa rin naman ako, di naman ako mayaman. Pero better na din. Better than yesterday. Sige, ako muna, Tiara. Huli ka na kasi ikaw ang pinaka... Oo nga eh. Dito. Champion. Nakalulong. I would say na similar kami ni Aldrin na parang nung nag-start ako, similar pala ako kay Aldrin tsaka kay Miro. Nung nag-start ako, mas parang napapansin ko, mas marami pa akong naiipon nung college. Yun nga, kasi dala nung biglang lifestyle change, backstory, nung nag-start ako mag-work, doon na rin ako parang mas naging into fitness. Kaya siguro mas nag-invest ako sa sarili ko na yung kakainin ko, iba, ganun, whatever. Tapos, yun, same din na parang nung pag-start ko, parang nabigla ako doon. Or hindi naman nabigla, parang Nalulung. paano ba yung word? Parang tuwan-tuwa ako doon sa pumapasok na pera. Kaya minsan pagka bili ng damit, ganyan, or bili ng sapatos, more on sa luho talaga napunta. Travel-wise, ganun din kasi mahilig yung girlfriend ko umalis. So, basta, long story short, first 3-4 years siguro nung career ko, mas pabawas yung pera. Yung savings mo ng college, nababawasan din. Minsan may utang pa sa credit. So, ayun, yun yung mali nung sa akin, nung nag-start ako, nung nag-work. Kasi wala naman din talagang nagturo sa akin na, like, yung career mo, tawag dito, na ano lang siya parang, hindi siya, tawag dito, hindi siya secured, parang ganun. Parang, hindi mo masasabi na anytime mawawalan ka ng trabaho, parang ganun. Kaya parang sa akin, tinitake for granted ko yung pera na dumarating. True. Kaya, ayun yung story ko. Kaya wala ako masyadong pinakamahal na luho mo nung time na yun? Paano ba? Marami or collective Hindi. ba? Collective na lifestyle kasi talaga. So, Isang story, parang share ko lang. May phase kami ng girlfriend ko na parang mahilig siya mag-fine dining. Naku, ba't mo nilalaglag? Tapos, grabe. Well, syempre, pumapayag din naman ako, di ba? Hindi ko naman siya kinokontra na parang, okay, sige, try natin. Tapos, some beses, kumain kami. Ito ba sa Alabang? Isang kinsenas yung bill. Ito ba sa Alabang? Hindi, sa may... Anong resto to? Basta malapit Resto reveal. Hindi ko na matandaan, kinalimutan ko na talaga. Saan banda? Sa may, alam mo yung Isang papunta sa BGC area, Kalayaan. Okay. Isang kinsenas, boy. Nabusog ka naman. Napag mo ang bill. Hindi, nayamot ako. Sabi ko, grabe. Pero masarap. Hindi ka naman, sabi ko nga sa kanya, parang ang argument ko nung time na yon, kung nag-hotel tayo na buffet, di ba? Tapos or kung kumain tayo sa buffet, mga Vikings, tapos ano ba yung mga nauuso nun? Yaki mix. Oh, di ba? Mix. Parang okay ka na dun eh. Gets. Well, syempre for the experience. Pero kasi mayroong pangit na may signs na nun pagpasok ko ng restaurant. Puti kasama namin mga matatanda, naka-shawl. Sabi ko parang mahal dito. Tapos yung Pero hindi ba kayo nag-search sa internet ng menu?
Hindi, syempre, parang hinayaan ko na siya. Parang ako kasi, nung time na yun nga, mali. Pero yun nga, shoutout sa'yo, Paula. Shoutout sa'yo! Hindi, may part din naman ako doon na parang, sana, pero gets naman. pagdating mo naman doon, di mo naman kailangan orderin di ba? Kaso, sabi ko, sige, yaman mo na. Tapos, yun lang, parang nabil shock lang ako. Isang kinsenas Sa bagay, mahal nga yun. Oo naman. Gago boy, pumayat ako nun. 2 linggo, di ako kumain. Para mabawi, no? Hindi, tsaka to add din pala, yun nga, sabi rin ni Aldrin na nung time na nagsa-start kami, lagi kaming nasa on-site, di ba? Pag nagda-drive ka, yung gas expense, nung una, hindi mo mapapansin. Iipa naman ng gas yung kotse. Hindi mo mapapansin. Ang laki na pala ng nagagas. Parking ba libre naman? Libre naman. Pero especially kasi nung time na yon, pag may pupuntahan ka, or papasok ka, syempre, hayok ka sa pera eh. Pag nagyaya kayo, dayo ko dito, dayo ko dyan. Yung mga expenses na ganun, di mo mapapansin sa gas. Pero nag-a-adapt siya eh. Kaya be smart with your money. Tsaka sa mga friends na pinipili mo, wag yung mga maluluho. Uy, hindi ako maluho Hindi, nung time lang na yun, nung nag-start kami, yun nga, sabi ni Miro. Feeling ko parang nag-revenge tayo na parang, shit, may pera na ako. Lagi tayo First few years lang naman, natigil naman yung consistent. Natigil naman yun. Tsaka rin, magkakalapit kasi kayo ng office eh. So, madaling magkita-kita. Ako lang yung dumadayo. Ngayon, kami na dumadayo sa'yo. Yun. Comeback is real. Ikaw naman. Yung current. Sa current naman, medyo okay na kasi yun nga, nung na-realize ko na sa inyo ko rin yung na-realize nung nag-start tayong magkaroon ng idea na parang magsimula kaya tayo ng negosyo. Yung mom ko kasi, backstory, lagi niya akong, although hindi naman niya ako sinasabihan niya ako mag-ipon. Pero syempre, iba yung sabi lang na turuan kung paano. Parang, basta sabi niya, mag-ipon ka para pag may gusto kang simulan, meron kang pang kapital, parang gano'n. Yun yung lagi niyang ini-instill. Kaya siguro nung nagkaroon kami ng idea nila Aldrin tsaka ni Miro years back na mag-start ng some sort of business, doon ko na-realize na shit, kailangan ko palang ayusin yung lifestyle expenses ko na kailangan kong mag-cut down ng onting luho, diba? Parang cut down ng onting mga unnecessary shit. Dati, pag sa bahay namin, ang dami kong sauce. Yun lang. Parang sauce sa pagkain. Parang meron akong 3 hot sauce, 2 ketchup, parang mga ganun. So pag nag-stick ka lang sa isa, ang laki nung, basta sa mga ganun, sa mga groceries, diba, kahit sabi mong necessary siya, pero kung ika-cut down mo talaga lang dun sa mga parang essentials mo, malaki yung matitipid. Kaya now, I would say, hindi naman siguro rin financially free, pero yun, same sa kanilang dalawa, na pag kami gusto akong bilhin or parang may emergency na may mangyari, hindi meron na ako naman. Parang may problema masyado. Parang shit, kailangan ko mangutang, parang gano'n. Sheesh. Parang kakautang niya lang nung isang araw. Okay, nagbayad na ba kayo? Bayad Pero na. naman dyan ng Uy, bayad ko na yung 10K pero kay Bud. iba kasi yung utang na utang sa luho na utang pang ikot. Ayan, ikaw naman, Tiara. I see. Okay. So, parang bigla akong, parang utang. So, before ako, nung college kasi, naalala ko talaga, intermittent kasi yung baon ko. Talaga? Hindi siya parang regular. Tapos, syempre, pride, hindi ako humingi. Kung ano lang yung ibibigay ng parents ko. Tsaka kasi, at that point, wala na rin silang trabaho. So, nakakaya. Pero okay lang. So, umutang na lang kay Julian. Shout out. Talaga ba? Intermittent siya, pero Hindi yung umutang kay Julian. Actually, hindi ko alam din. Hindi naman lagi. Like yung mga, kinakain natin. Nga. Hurt siya, hindi ka nangungutang sa kanya. Oo nga. Binibigyan ka ba ni Kimpoy nun? Pero wala rin naman ako papautang sa kanya, Aldrin. Hindi niya ako binibigyan, parang lang. Kunyari, wala na akong pang-commute, ganyan. Okay. Naalala ko one time. Pero grabe naman kasi yung mga kainan nyo. Hindi kayo kumakain sa mga kinakain. Kami sa lagi kaming Agno lang. Mahal pa rin yan. Sa bagay, mahal. Compared sa 85 sa Agno Pero so anyway, ang ko naman is nagko-commute naman ako. Sobrang pinahirapan ko, magkano lang yung commute ko in a day. Na 3 jeep sasakyan ko para lang makamura ako, ganun. Talaga? Oo, 3 jeep ako. Tapos isang tricycle. Hindi ka na nagtitrend?
Kasi ang hirap nung train. So, sobrang ano siya. Ikot ka. Di ba magte-train ako, parang di mo alam kasi kung kailan darating. Sabagay. Unlike na jeep na at least nandyan, basta siksikan, okay. Okay, gets. Pero yung train, di mo alam kung kailan Gusto mo pa nga yung siksikan. Oo. Parang masaya. Yung, Actually, snatcher talaga siya eh. yung umagang-umaga, sumasampal yung mga buhok ng mga tao sa'yo. Amoy sunsil, basa-basa pa. Tapos pagdating mo na school, may araw ka. Ayun. So, parang nung college time, hindi ako masyado nakaipon. Pero, yung naipon ko is yung allowance ko from internship. Tapos, actually, yung sa first company ko, doon ako pinaka-strict sa budget ko. Hindi ko alam kung bakit. Fair. Baliktad si Tiara sa atin. Oo. Sobrang strict ko sa budget ko. DXC to? Nakakaipon naman ako. Tapos, kahit na may labas kami, laging pinipili ko, inumin ko, pili lang, ganyan, para mura. Ganyan. So, Nalagyan mo na magaling. ng upos. oo. Or Lagi lang na, Para lechon pala. ayun, sobrang nakakaipon ako nun for what it is nung salary ko. Malit lang naman back then. Tapos also, fortunately enough, sobrang into investments, mag-try ng investments yung team ko dati. So, parang meron kaming parang PM na parang, eto, try nyo, ganyan. Tapos, sobrang siya, like, financially literate siguro. So, parang until now, nagtatanong ako, ano na yung investment mo Shoutout ngayon, natin ganyan. siya. Shoutout sa'yo, team. And also sa team ko dati. Tsaka sa team niya dati. Oo. Team Duncan. Madami kaming mga mistakes rin. Like yung crypto, ganyan yung mga mining, nag-invest, tapos scam pala. Pero yun, MLM ka rin, di ba? lessons. MLM. Hindi Networking. kagi. Hindi ako ganun. Hey. Power. Pero yun. I think naalala ko yung mining. Tapos yung mga yung mga... Nakarami ka sa crypto. Tsaka, Meron pa rin ako crypto till now, Bitcoin. So, nakarami akong lugi doon. Pero parang lessons learned na lang. Pero tumaas na siya ngayon. So, I think makabawi na ako. sige, since nandyan ka na, Tiara. Sige, mamaya pa. Hindi. Tapos, Sorry. unti-unti, I think until nag-pandemic, doon ako naging medyo mas maluwag sa budget ko. Baligtad. Oo, kasi parang, ano ba yung binibili ko? Nagbumili ako ng bike, ganyan. Lahat sinubukan mo eh. Lahat Coffee sinubukan yung ko, mga dami ko coffee, binibili. ano mo. Oo. Pole, di ba? Nag-try ka mag-pole dance. Gogi. Saka siya Hindi ako yun. Pero pa rin naman, parang controlled pa rin. Pero binigyan ko na yung self ko ng parang Literally, freedom para bumili ng mga gusto ko. So, ayun. So, until now, parang ganun yung face ko. Travel ako ng travel kasi, ayun nga, parang yun yung mindset ko. We're young now, Quote. Baliktad Ilabas no? natin yung quote natin. Kailan Anong quote mo? Anong quote mo? We're young now, travel often. Mali yung algorithm nito sa TikTok. You're only young once, yun pala. Dito sa kanya kasi baliktad, nauna siya na sobrang higpit. Oo. So ngayon parang baliktad nagre-revenge yung ako niya, na. oo. So young siya ngayon. Oo, 28. baliktad siya. Oo. Kaya mahirap Pero wala kasama si naman, Tiara. depende talaga. Pero hindi Mahirap naman kasi. ako sobrang... Oo, hindi ka naman nga magasto. I I would guess say- iba siya... sige, go. Go. Hindi, parang sa kanila, kuripot pa rin ako. Pero kasi kapag i-compare mo ko sa previous self ko, sobrang lala ko. At the point na hindi ako kain. Gumagastos na siya sa leisure ngayon, Magkakasakit basically. ako. Parang hindi kumain, hindi ako gagastos kasi lagi ako, may baon ako lahat ng off sa office. Lahat talaga binabaon ko, dinner, snack, Tsaka dumidekwat ka breakfast. pa ng di ba? Freebies. Oo. Oo. So, ayun. Oo, nakikikain yan sa ibang team, kaya shout out sa mga ibang team niya dati. naburaot ko. Hindi, pero Naalala ko dati one time, nagkasakit ako kasi parang umabot kami 5 a.m. sa office, tapos gutom na. Hindi ka Tapos, may gastritis ako, di ba? So, wala akong baon. So, sabi nila, McDo na tayo, ganyan. Sabi ko, hindi, may pagkain ako sa bahay. Tapos, ayun, Patay. inatake ng hyperacidity. Pag uwi ko. Ayun. So, Patay. mali rin yung priorities ko dati. Sa sobrang strict ko mag-budget. Pero I would say ngayon nasa same frequency na tayo pagdating sa mga gastusin.
Oo. Sa level ng kakuriputan tsaka sa freedom sa pagbili ng gamit. Oo, same, feeling same, ko same. halos, hindi naman same na same, pero parang siguro pare-parehas na tayo. Oo, Feeling ko pati same yung na mga ano. kinakainan, Oo. dati hindi ako kain sa mga lagpas ng 150. Pero Hindi, ngayon, mahirap na yun. Wala, fast food nga eh. To account nga rin inflation, iba na rin yung buhay Grabe yung ngayon. McDo ngayon, minimum muna $100. Oo. Hindi na ako masyadong Nag-cheeseburger makain ako dun recently. Parang 160 na. Oo. Bakit ka Yun, galing. Ano? Cheeseburger? Bakit wala ako Hindi na galing na LU. Nakita ko kumain si Miro. Uy, anong oras tayo huli kumain? 11 a.m. Mag-aalas 8 na ng gabi. Di pa rin tayo kumakain. Kami tiniis namin pagkain, pre. Parang alam ko sa Parang may Telegram nagtraka. Isang bucket kami. Habang nagdadrive. Ayan. Sige. Pero I think, yun, balikan ko lang, Bon. Same nga tayo in a way nung sa paggastos na, kunyari, on a regular basis, kaya ito, pag nagsushoot tayo, yung pagkain natin, pero hindi nga rin magastos even eh. Like, fast food, di ba? Ganon. Pero kapag nagta-travel tayo, meron naman, parang common siya na, parang, hindi naman splurge, pero parang hindi masyadong mahigpit. Oo. Sa Tama budget. yun. Like yung La Union namin, di kami masyado Parang, masyado inisip yung pagtitipid. I mean, nandun yung budget mo. Syempre, like, kunyari, ito 3,000 lang yung gagastusin ko. Basta bahala ka na gawin kung ano yung gagawin mo. Pero anyway, parang merong kind of freedom na kumain na sa masarap. Ganun. Pero budget pa rin, masarap. Budget pa rin, pero bahala ka na. Syempre kung ano orderin mo. Hindi ka na order ng extra na pasta, di ba? The truffle pasta, joke. walang lasa. Makikain ka na lang dun sa umorder. Oo. At least natikman mo, di ba? Oo. Shoutout dun sa truffle pasta ng nung resto yun? Curbside. Hindi masarap. Kulang sa asin. Hindi naman truffle oil yun eh. Canola oil lang yun eh. Sa yung sa curb. Yung first wala night ka pa na nun. wala ka pa Kainan nun. mo nung gabi. Yan. Ayan. Mali ang kwento. Pero masarap yung kinain namin. Yung truffle pasta lang. Truffle Canola pasta. Medyo oil lang. matabang. Pakiayos po. Curbside. Pero yun, sige. Since nag-agree naman tayo ng same level-ish na tayo pagdating sa, ano ba yung word, financial freedom? Or Hindi. Hi guys, welcome to Cheska Minute. For this week's Cheska Minute, I will start it off with the Met Gala, guys. So the Met Gala happened last Monday, the first Monday of May, and all I can say is we have so many slayable looks along with some questionable choices also. So I'll just give you the highlights. My favorite looks is from Tyla. This is one of the best looks for me this year with the theme Garden of Time. So all the invited guests should dress for the theme Garden of Time. So it's up to you guys how you interpret this theme, but for me, Tyla showed it the best. As a first-timer in the Met Gala, she really slayed. She slayed. And then, she slayed. Next of my favorite looks is from Zendaya. She's one of the co-chairs this year for the Met Gala. She had 2 outfits, but my favorite one was the first one. She walked in the carpet first, which is the blue one. It's giving Hunger Games. Char. But yeah, guys. Love her look. Also, Bad Bunny, one of the co-chairs this year for the Met. Yeah, I love his look, guys. Sobrang, it's not a basic black suit for men, which is what we want to see. And then we have, of course, Elle Fanning. I love her look. Sobrang, it's so simple, pero like, booch, rar. It's giving classy and timeless, pero on theme pa din. Next, one of my highlights also for this year's Met is Miss Mona Patel. So, she walked in the carpet with the butterflies moving across her arms. Sobrang rar, bongga. So, nobody knows who she was before the Met. Not really, but not a lot of people know who she was. So, the internet worked very hard. Turns out she's an entrepreneur from India and she has already built 8 or 7 companies, if I'm not mistaken. So she's a girl boss. She is one of the underdogs this
years met. Ang OA ng underdogs. Pero yeah, sobrang slay. I love her. I love her look. One of the top and highlights for this year's Met is Miss Mona Patel. Yun na yung i-highlight ko sa Met Gala kasi I don't want this to be a long Cheska minute. So next on the pop culture news this week, Justin Bieber and Hailey Bieber announced they are having a baby, guys. Is naiiyak ako. Grabe naman. Hindi ako ready. Charot ang OA. Pero girls, grabe, Justin Bieber is having a baby na play baby. Along with that announcement, they also renewed their wedding vows after 6 years, on their 6th year anniversary, wedding anniversary. So, yeah, I guess congrats, guys. The last one for Cheska Minute is a geomagnetic storm hits the Earth last Friday. So, it was given a severe G5 rating. So, that's the extreme level already. And this resulted into the northern lights being seen across the whole world except the Philippines. So guys, this is the biggest geomagnetic storm since 2003. It is also believed that it could have some effects in the power grid, the radio frequency, and stuff like that. So huwag na nating ipaano yun, basta i-google nyo na lang. And thankful for this geomagnetic storm kasi ang ganda ng sky. I'm enjoying seeing across all my feed, IG, Twitter, on TikTok, whatever. You know, as Filipinos, we cannot relate. Masaya naman ako nagbo-browse ng mga pictures na ina-upload nyo, so i-continue nyo lang. Pero, yes, that's it for this week's Cheska Minute. See you all next week! Bye! Ang arte. Bye! Hindi sabing freedom. May Oo, freedom kasi pag ako sinabi mong financial freedom, yun in technical terms Okay, parang pwede ka nang hindi mag-work at all. Same level na tayo ng Siguro financial level. Financial status na lang. Sige, tama. Ano naman yung mga pinag-aagrihan natin na parang non-negotiable na kailangan meron tayo? Siguro, kung may makaka-relate dyan or kung may mapipick up sila, something. Diba? Sige, galing mo dun Kailangan Pwede pakiulit yung question. ano naman yung mga pinag-aagrihan natin? Like, emergency fund. Sige. Start muna tayo sa savings. Savings meron. Ay, well, sa akin kasi yung savings ko and emergency fund, parang combined na siya. Parang sure ako na ito yung fund ko na literal for emergency purposes. Hindi emergency travel or everything. As in, health, ngayon sa car, parang mga ganun, yung mga unexpected expenses, pero kailangan mong i-spend. So, hindi ko talaga siya ginagalaw at all. Tapos, onting investments. Ayun. Yung sa akin kasi, yung emergency fund ko, nakaiwalay talaga. Tapos, meron pa akong hiwalay na savings, kunyari sa car maintenance. Kasi, alam niyo naman yung guys, emergency mo talaga, pang emergency. patayan talaga. Pag nasaksak ka. Pag may kailangan, mag-hire ng head. Oo. Papatayin na si Voldemort. Hinihiwalay ko siya yung sasakyan kasi laki kasi ng gastos. Pero malaki nga. Yung lintik na insurance na yan. Yung kakabayad lang. Kasi yun, di ba, kailangan din insurance. Hindi, yun nga. Sorry, yung emergency in a way na yung nasira na car. Pero sa maintenance and everything, dapat nga hiwalay yun. Kasi diba, gagawin mo dapat yun. Mafo-foresee mo naman yung mga gastos mo sa car maintenance. Kunyari, yung every year na car registration, yung twice a year na change oil. Alam nyo ba yun? Nag-change oil ba kayo? Wala nga yun sa akin. Wala nga yun sa kinibon eh. Ayun. Gas hindi ko nasama savings yun. Parang monthly expenses yun. Expenses ko siya. Tapos yun, into na rin kasi ako e-wallet. So I think so, same tayo lahat. Halos. Yung emergency fund nasa hiwalay na e-wallet. Yung isa pang savings ko for cars. And other savings. Nandun na lang sa isa. Curious ako na yung iba mong other savings. Ano pa yung segregation? Meron ka ba travel fund? Actually, wala akong travel fund eh. Sige, good question yan. Sige, unahin mo. Sagutin mo. Dati, meron akong travel fund kasi parang mahirap mag-save dati na
na maliit pa sahod ko. Minimum wage Hindi naman minimum. Sa Dexo. Ngayon kasi parang kaya ko na siya isama sa yung monthly expense. Yung monthly expense. Kasi naman, makes sense. Tama. Sa akin, dati tinry ko yan, na masyadong granular. Pero masyado siyang nakaka-stress. Oo, parang lalo ka lang Parang ang dami kong move ko to, ganun. So, nahahaselan ako. So, ngayon, binakit ko na lang siya na, okay, eto account na to, emergency. Lahat ng nasa isa na to, parang pwede ko siyang gastusin kung whatever. Pero ito yung budget ko. Pero yun nga, kahit naman, kunyari, let's say, I don't know kung mag-agree kayo. Let's say, naka-segregate na emergency fund savings mo, pang insurance, and everything. Pero yung nasa kabilang naman, bakit na pera na parang sabi mong pwede mong gastusin, hindi mo naman din siya gagastos. Oo. Diba? Pero yun parang lahat na, kumbaga, doon na pangkain, kung magta-travel ka, basta yun lang yung dapat ginagalaw. Pang buo mo sa buhay mo. Oo. Parang ganun. Yung isa parang kinakalimutan ko talaga siya na. Alam ko nandun siya. Tapos meron pa ba kayong isa pang pinaglalagyan for investments or possible investments? Ako meron. Yun nga, meron akong stock market trading account. Tapos nag-invest din ako kay Kuya. Shoutout Kuya, galingan mo dyan. Ayun sa car, Tinuloy ako doon. At tumuli ka. So parang siya, car wash ni Kuya. I-plug natin dito para. Anong pangalan ng car wash? Mint Auto Lab, guys. So siya, car wash and Detailing. hindi siya ceramic coating. Di mo naman sinabi na pumasok ko, di sana doon na lang ako nagpaano. Nung nagpa-ceramic ka. Pero hindi naman niya, hindi niya sinabi na nagtumuloy siya. Tumuloy siya. Sabi niya lang, nagtanong lang siya sa atin, di ba? Pero yun nga. Anyway, okay lang naman. Di ba may sinabi ako sa inyong parang deal niya sa akin. Ako dun parang nag-counter ako. So, parang mas, sa akin. Gets. Mas beneficial sa akin. And then, yun. Tapos, meron din ako hinahandle na investment account nila, Mami at Daddy. Sa BPI Trade din. So, parang same lang din. Kung ano yung tinatrade ko sa akin, yun din yung tinatrade ko sa kanila. Parang binigyan ka na lang nila ng authority na... naglalagay sila on monthly? Hindi, nagbigay na sila isang buo. Isang buo. Tapos ikaw na bahala. Sorry, sa account niya na. 50% off na. Yun! Ayun! Tapos may paluwagan ka pa, di ba? Ay, wala na. Medyo kinakareer ko rin yun kasi may cut ako doon, 5%. So, okay. Yun. Not bad. Oo. Kayo ba? Yung sa akin parang hindi trinay ko rin yun, yung merong sobrang segregated na mga savings account. Pero parang tinamad na ako ngayon. Kasi parang nakakatamad i-maintain sila lahat. Tsaka pag hindi ka disciplined, parang ang dali mo na isang ilipat. Parang andayan mo account, pero okay, pag kailangan hugutin ko nga dito. Tsaka sa panahon ngayon, meron ng fee mag-transfer sa mga bank. Isa pa yan. Oo. So ngayon parang medyo, na lang siya, parang madami pa rin akong accounts, pero hindi na specific for something. More on like, savings sila lahat. Ganyan. So, parang, trinay ko kasi, dami kong trinay na digital banks. Pero wala namang specific use. So, kunyari sa Tonic, naglagay ako dati. Until na, meron pa rin ata ako. May Tonic ka pa rin? Meron pa rin patay ako. na yun eh. Tapos, pero inunti kong nilalabas na, nililipat ko sa... basta, sa Netbank naman, yung isang bangko, na 6% rin yung interest. Tapos, ayun, parang sa savings, may tas may mga ibang investments ako, may trading account ako, meron ako sa mga bangko na investments, time deposit, ano pa ba? Sige, lahat na. Trinay ko nga lahat. Hindi ko naman sinasabing malaki sila sa lahat. Like, parang siguro yung iba 5,000 lang, ganyan. Parang laro-laro lang. Ko, oo. Para kung ano yung, parang bet kung ma-sustain in the future. Pero, dun sa, naman, sa mga investments, Tiara, nabanggit mo kasi ewan ko napanood na sa previous episodes. Dapat. Na meron kang, Papatayin ko kayo. meron kang business na film camera, film store. Anong tawag doon? Films. Film Adult cameras, films. ganyan. Mga ganun. Paano mo siya, like, minemaintain now? Kung gusto niyo malaman yung backstory nung paano sinimula niya ni Tiara, panoorin niyo yung Hobbies episode. Hobbies. Pero yun, sige Tiara,
Tell us more about dun sa film store. Ano yung nangyayari on a day-to-day, ganun. Tsaka, Ngayon game. kasi, dahil na busy ako sa work, hindi, ayun nga, medyo sadly, hindi ko siya masyado natutukan. Pero meron pa rin namang bumibili. Pero more on, since di ako nagmamarket, wala akong ginagawa, minimal lang. So, parang merong konting kita, pero meron din kasi akong expense doon, yung Shopify na site, shipping, whatsoever. Tsaka bulk ka bumili, di ba? Tsaka, oo, Di tsaka ba yung nag-expire yung films na binili mo? nag-expire siya, pero yung bago iba pa, yun yung hanap eh. bago pa Oo. naman yun, yung mga ano. Tsaka, kunyari, Kaya nga pag ginuksan mo yung ref ni Tiara pang film. may, yung pag expire na, ilalagay mo na sa ref. So, nasa ref yung iba ko. Kalahati Oo, yung na- freezer niya ang laman film, hindi yelo. Parang ang tanong ko para i-promote niya, para Oo, pinakita niya. oo, diba? siya. Oo, Pero may maintain yung films niya eh. So kung gusto niya ng expired na film, go to film store. Pinapakita ko lang ang reality na paminsan kakainin ka ng corporate life mo. So, hindi always nababalance. Di ba nung kailan to, nung nasa Elio nga tayo, Tiara, nagre-reply siya sa customer niya na, okay lang ba sa'yo, parang sa Sunday ba yon? Thursday pa ako mag-ship sa amin. Sa dami ng ginagawa niya. Hindi mo ba naisip na ano na, parang expand Outsource. na siya, kumuha ka na ng tao, ganun. Or yaman Kaya ka na ba? mag-invest sa'yo, ganun. Kaya naman, pero Ayaw eh. I guess yung pinaka-ano ko lang ngayon is help Marketing. needed is marketing yung sa social media stuff kasi hindi ako nakaka-reply pa minsan. Ang hirap din kasi i-promote ng film. Oo, tsaka niche siya na na Hobbyist na talaga. hobby. So, hindi, I mean, pero ang maganda doon, yung capital ko before, yun na nag-start ako, inutang ko lang. So, pinaikot ko ng pinaikot. So nice. Tapos, hanggang may sarili na siyang capital. Hindi ko ginagalaw at all until now, yung pera ng film store. Tapos, in-invest ko na rin siya sa ibang stuff. So, yung pera na, yung bulk na naipon doon, parang Kumbaga, in-invest ko na sa ibang stuff. Ganyan. So, kumikita naman yun, and also kumikita rin naman yung store. So, ayun. Parang wala pa akong capacity right now. Like yung time-wise I know dapat wino-work on ko siya, pero wala akong sobrang time eh. Reality So, talaga minsan hindi mo magagawa yung mga ganun. Oo. Lalo kung demanding din yung job. Oo. So, ayun. Sobrang lakas yun ng pandemic, and also wala naman akong ginagawa. So, parang talagang every night nagpapack ako ng orders, ang dami ko pinapack, ganyan. So, parang sobrang, lucrative niya dati. Ikaw naman, Miro, kasi alam ko nabanggit mo sa amin na meron kang mga investments sa real estate. Sa Ano Pogo. paano mo siya na 5-6. simulan, ganun. Simulan. Paano mo rin siya ma-maintain ngayon? Yung sa akin naman, iniisip ko nga paano eh. Pero pre-pandemic kasi nagtatry na akong stocks lang in general. Kasi naalala ko bago pa mag-pandemic, bagsak na. Di ba pinapakita ko pa sa inyo yung sabi ko, guys, tignan nyo, negative oh. Parang 15, mga ganon. So doon ako talaga nag-start. Parang, feeling ko trial by fire. Na sinubukan ko siya, tapos saka ako, parang baliktad siya na sinubukan ko muna, tapos saka ako nag-aral. Same naman. Ganon siya. same. Parang hindi nag-work, ay kailangan ko atang aralin. Or anong strategy yung gagawin Kung ko. magandang strategy rin eh. Yung Well, trial by fire. Kung may Tapang ka pera na ka. Kung may capacity. Mas Syempre, matapang ka eh. syempre nung nilagay ko yun, Privilege parang na alam tayo ko na eh. pwedeng mawala siya. Ganon. So, may ganon ako na And feeling ko kasama rin na kasi pre-pandemic, bago mag-pandemic yun. So, 2019. Medyo bago rin tayo sa work pa nun. So, medyo mataas yung risk tolerance ko nun. Tsaka di pa That buhay time. yung anak mo nun. Diba? Oo. Wala pa akong pinapabilan ng motor. Pero ayun, so parang mataas yung risk tolerance ko. So parang, yun nga, privilege siya plus mataas nga yun. Dahil doon, mataas yung risk tolerance. So, yun, doon ako nag-start. Tapos nung nag-aral na ako, mas doon ko na, parang doon ako natuto na kung paano mas madaling i-manage. For example, dati kasi, kunyari pagpasok ng sweldo, move ako dito sa ganitong account, move ko dito. Siyempre, iba yun nga. Tsaka Mayroon parang mas kang may oras investment ka pa. account. Oo, diba? Yung mga ganun. Tapos, may book ako na nabasa. Hindi ko na rin maalala din. For our work week ata yun. Basta medyo hindi siya sa IT, pero important din na mag-automate.
So ngayon, lahat nung pag nakaschedule na yung pag-disperse ng mga pera sa iba-ibang account, pagpasok. So, at some point, pag nakita ko, okay, bawas na lahat. So, mas alam ko na, ito na yung gagastasin ko. So, dun ko siya minamanage. And then, ngayon, to be honest, meron pa akong Excel na may Excel ako na magkano yung, hindi naman siya exact, pero budget ko per category. So, kunyari, sa food, sa transpo, sa fitness, sa coaching, food and everything. So, granular siya in a way. Tapos, ito yung percentage na pang real estate, sa stocks. Tapos, nagtatry din kasi akong mag-bond. So yun, naka-atado talaga siya. Na in a way, ito pala guys. Syempre, bago ko nagawa yun, so, aware ako ano yung net ko in a month. Tama. So, alam ko magkano yung pumapasok ng 15-30 net, hindi gross kasi hindi naman yun yung pumapasok sa account mo. So, yung exact amount. So, doon ko inatado. Okay. So, yung balance, zero talaga in the end. Pero yun, medyo play around naman yun, pero para may budget siya. Paano mo naman, anong, kunyari, mabibigay mo or marirecommend mo naman sa mga tao na hindi ganun ka into Excel? Into Excel. Diba kasi meron namang mga people na hindi or ma-Excel. wala silang oras na... Sige. Meron, kung ayaw nyo na Excel, lahat naman, matuto kayo, huwag kayo tawad. Joke lang. Meron guys na tawag niyo app. Yung ginagamit ni Tiara, nakita ko gumagamit siya. Dati ginagamit ko yun. Literal money tracker pangalan nun, di ba Tiara? Money manager ata. Money manager. Pero marami. So yun kasi, I think most of us naman, may phone. So, yun, nasa phone lang. Walang laman Oo nga, hindi nag-update. Pero, literally... Kaka May 1 lang kasi. Literally up siya, guys. Nalagay mo kung may income na pumasok sa'yo, may lumabas na expenses. Tinry ko kasi sobrang granular, medyo nakakatamad. Literal na dati, as in pati mga 5 pesos, tinatrack ko. Tinry ko nga lang. And hindi siya nag-work. Kaya bumalik ako na meron na lang ako na high-level budget. Na alam ko yun na yun. Ayun. So, yun yung strategy ko. Bon, ikaw muna. Oo nga, Bon. Paano natin yung budget Paano ka nagbabudget in a month? Yun Or nga. paano ba yung budgeting mo? 15? Yun yung nangyari sa... Yung sabi nga ni Miro, parang naka-enclose na yung emergency fund savings, ganun. Tapos meron akong isa pang account na pinaglalagyan ng pwede kong galawin. Di ba? So, meron akong pinaglalagyan na ganun. Although, yun nga, wala naman akong like hardcore na Excel or money tracker. Basta alam ko lang sa ulo ko na ito yung pumapasok, tapos nakikita ko yung number sa app ng account, bank account. Okay na, parang for me, okay na ako doon. Tapos, yun lang, parang hindi ko na siya masyadong ni-stress kasi nga, minsan masakit din sa ulo na hahabulin. Uy, shit, parang kailangan kong makakuha ng 10K in number of days para diba? ma-meet yung actual target ko na parang ganun. Parang naguluhan pa ako in the end. But yun, pagdating naman sa mga investments, yun nga, siguro to provide another perspective. Parang hindi naman ako sobrang into stocks. Tsaka yung mga bonds, ganun. Although tinry ko siya before, nung college pa. Hindi. Bago ako graduate, meron akong naging gym friend na broker. So, nagpasok ako ng pera sa kanya until now, nandun. Hindi ko... Hindi yun Oo. Ayos. Kaya, ewan ko. Bakit tinakbo na? Hindi, nandun pa, pinapadalan pa ako ng email, pero ganun pa rin. Tapos mga ininvesta niya, Meralco. Okay. Kaya parang safe naman. Then, yun, parang siguro, yun nga, yung surrounding ko kasi, more on hard business yung mga nangyayari. Kaya yun din siguro yung naging siguro motivations ko na yun yung perso ko. So, yung mga hobbies ko, like na-mention ko sa previous episodes, kung pinanood nyo, yun yung parang tinry kong pagkakitaan. Yung pag-videography, photography, content. Nagbenta ka pa ng weights dati, di ba? Lahat. Actually, yun nga marami naman akong na-experience na mga saglit na pagkakitaan, tas meron din mga long-term. So, yung mga long-term ko now is coaching, ganun. Pero nakaka-relate ako kay Tiara na parang right now, nag-take siya ng backseat ng onte kasi hindi ko mga ma-market. Siguro dun sa mga past clients ko, medyo na-chamba kasi na mga mabilis silang umayaw.
Shout Out sa inyo. Shout out Kilala sa'yo, kita. Ral. Hindi sila. Shout out O sa'yo, hindi Ral. kami So parang nung nagkaroon na ng progress, parang okay na yan. Masaya na. And pagdating naman kasi doon, di mo naman din mapipilit yung tao na ituloy nila yung paghihingi ng services mo, di ba? Tsaka baka may iba rin silang priorities. Oo. So kanya-kanya Sabay lang ba, din eh? naman na... Di yun kasi yung kay Ralph. Totoo. Na, Bakit ka naman nagdadro? Papangalanan Wala mo naman talaga. tayo, ni. Madami naman Bakit yun. daw 2 months lang? I-shoutout din lang. Hindi, pero yun Hindi. nga, hindi naman din sa, parang hindi naman sa parang, baka may part din ako doon na hindi ko masyadong naalagaan yung kliyente, ganun. Pero ako kasi bilang coach, to say na lang din my piece, hindi naman ako babysitter na tatanungin kita everyday o kamusta yung workout mo, ganun. Although may mga ganong coaches, kung ganun yung gusto nila, dito sila sa Depende iba. talaga Pero yun nga, preference. parang for me kasi, matanda ka na, kaya mo na yun. And gusto ko matuto ka on your own. So Yeah. parang ganun. So, Tsaka Ralph. pa minsan nakaka-pressure yung gano'n. Yung laging Well, yun din. Ayoko rin kasi na micromanage ako. So, ayoko kung nagma-micromanage ng True. iba. Tsaka, Tas- like, kung hindi naman, may 2 cents. Kung hindi sobrang focus nila yung fitness. Oo, Like, yun din. hindi sila nagba-bodybuilding, ganyan, or whatsoever. Parang, I guess, parang one part lang yun ng life nila eh. Parang, I guess, parang masyado ng OA kung follow up ka lagi, ganyan. So, yun. So, yun. Tapos, meron, ano pa ba yung mga ginagawa? Ito, content. May mga, hindi naman stable, pero parang recurring clients ako na sinushootan. Pero yun, Nagmo-model ka rin, Von. Paminsan, di ba? yun, yung sa social media, meron din. Tapos, yung nabanggit ni Tiara ng mga short-term na side hustle before. Nung start ng pandemic, na parang medyo na-foresee ko na na parang magsasara lahat ng gyms. Well, nagsara na talaga sila. And alam ko, parang naramdaman ko na maraming mag-i-invest sa home gym. So, ito, to provide a story na baka pagkapulutan nyo. Noong time na yun, talagang sabi ko, magbenta kaya ako ng something. Hindi ko alam kung ano. Tapos naghanap ako ng hindi common. Ayoko naman magbenta ng tiki-tikisang dumbbell. Yeah. Although, meron na nun locally. Kaya naghanap ako ng parang specialized na gamit na parang kaya ko siyang ibenta na hilig ko kasi siya. So yun din guys, siguro kung mag-invest kayo sa hard business, make sure na may interest kayo doon. Yeah. Na parang, although pwede rin naman na parang kung may pera kang gusto mong invest, like yung ginawa ni Aldrin, pwede rin naman yun. Pero kung sa perspective ko kasi na parang gusto ko or parang I want na yung pera ko, alam ko yung nangyayari and kaya ko siyang i-market for myself. Na parang pag tinanong ako, ano bang pinagkakaiba ng produkto mo sa ganito, ganyan. Kaya ko siya i-explain. True. So, ayun, bumili ako or parang nangutang ako sa nanay ko na pambili ko sa Alibaba ng selectorized na dumbbell. So, parang dumbbell siya, tapos isa siyang malaking dumbbell pero pinipihit mo siya sa sides tapos huhugutin mo yung certain weight. So, bumili ako ng 2 types, isang 40 kg, isang 24 kg. Tapos, ang binili kong pair, onti lang, parang 15 pairs lang. So, parang total of 30 dumbbells. Mas dinamihan ko yung 24 kasi I know yung general public hindi bibili ng May 40. hina. May hina. Hindi bibili ng 40 kg kasi usually, po yung magsa-start ng mga home gym, feeling ko yung talagang mga hindi super, alam mo yun, into Fitness like, mga talaga. hardcore talaga. So more on mga lifestyle Lifestyle. hobbies. Tapos yung may mga pambili. Kasi yung mga super, hindi naman knock sa kanila. Yung mga sobrang hardcore sa bodybuilder ako, hindi naman sila yung mga super financially, But anyway, yun. Pinapatamaan si Idol. Gagi ka? Pero yun, long story short, in-import ko siya galing China. Tapos, binenta namin ng girlfriend ko. Na-out ko siya Bilis 10 nun, diba? days. Ubus nyo 10 days? 10 days na ubos ko siya. Tapos, sobrang ganda rin ng timing ko nun kasi minadali ko siya. So, by that, napamahal yung shipping. Pwede kong kuhanin yung shipping ng supplier ko, natatagal siya ng 2-3 weeks, ganun. Pero kinuha ko yung shipping namin sa negosyo namin. So, mas mapamahal siya ng onti. Kaya nabenta ko siya ng mahal. Pero since onti yung demand, nabenta ko siya agad. Tapos nagulat ako nung mga after 1 month or 3 weeks. Ang dami na meron, no? Ang dami na meron. Tapos, ang benta nila Palugi? parang 40% nung selling price ko. Oh.
So sabi ko, pag ako mag-import ulit, parang lugi na ako. O unless talagang mag-all-in ako sa ibang gamit. Wala akong paglalagyan, Ang kagandahan kasi nung dumbbell, maliit lang siya, pwede mong stock. Tapos, ang bilis namin nabenta. Tapos, Tsaka ang cool nun, kasi yung, kunyari kung home gym ka, dito ka lang sa condo, wala ka namang space. Liit lang, Ganyan. yun din yung naisip ko na Yeah. yung mga mag-open or parang mag-invest sa mga ganong gamit, yung wala masyadong, yung mga di nga sobrang hardcore. So, like I mentioned. Tapos, ayun, nung pagkatapos ko siya mabenta, yun yung pinambuo ko ng home gym. Na parang finlip ko lang din siya. Na ngayon, yung home gym ko, kumukolekt ng alikabok. Ayun. Naging sampayan. Kailangan binenta ko, dapat nabenta ko na rin. Pero hindi niya nabawasan eh. Akin na lang. Ayun. So, yun yung mga, ano pa bang mga, hindi ko, tinry ko rin mag-buy and sell ng gamit. Ganun. So marami talaga. Wala ka naman binibentang gamit sa bahay nyo. Wala. Puro sa akin lang. Kumita siya eh. Ganun Mga talaga. camera, sapatos. Ikaw, ba magbenta ka rin ng sapatos dati. before? So, ayun. Pero nag-agree ako sa sinabi na Von na dapat parang, well, hindi naman necessary lagi, pero maganda rin yung hobby mo, yung kung ano yung interesado kayo, yung mga magiging service and products mo. Yes. Kasi, ayun nga, kunyari may nagtanong sa'yo, especially yung mga niche, hindi siya yung like hobby na parang biking, ganun, na parang ang daming, well, hindi rin naman. Pero, I mean, mas accessible yung information. And, like, compared to, siguro, bodybuilding and also yung films, parang sa'yo talaga magtatanong yung tao. Tsaka feeling ko, kapag medyo hobby mo siya, hindi ka pilit din na intindihin yung mga bagay-bagay. So, parang pag Madaling nag-explain pag-aralan. ka, parang medyo enthusiastic ka rin na nag-explain sa Totoo, kanila. totoo. Hindi ganito yan, ganito. Tsaka Unlike feeling for ko the na- sake of gusto mo mabenta na parang, hindi, ganyan. Alam mo yun, parang may Yun ganong yung napansin difference ko din. sa akin sa coaching. Kasi before, wala naman talaga akong intention na parang nung nag-start ako mag-bodybuilding na sabi ko, shit, kailangan ko ito pagkakitaan kasi ang mahal nito. Pero yun nga, parang by talking to people or them asking me questions na paano mo ba ginagawa, paano mo na manage yung oras mo, paano mo yung kinakain mo, whatever. Tapos habang lumalalim yung interest mo, lumalalim yung knowledge mo, parang sabi ko, bakit kaya hindi ko pagkakitaan to? And guys, hindi rin naman siya like nag-start na ito kagad yung Yeah. ko. Libre lang dati. Dati nag-offer ako. Kaya nga ngayon, libre eh. Nag-offer ako grabe. libre, tas minsan 500 sa buwan. Little to nothing. Pero still, nung time na yun kasi, hindi ko rin alam yung value nung binibigay ko. So, parang nag-coach ako before, through chat lang, ganun. Tinry ko yun. Tapos until na naging Excel, naging Google Sheets, until na parang nagkaroon na ng maraming ibang bagay. Tapos yun nga, parang pag nag-invest ka naman or parang pag nag-start ka ng negosyo, may it be a hard business or parang something na pinag-investan mo, stocks, bonds, real estate, whatever. Hindi naman ikaw dyan siguro mag-all-in lahat kaagad. Tapos hindi rin naman din kaagad yung returns malaki. Parang ang madalas pa nga nangyari dyan, mas marami kang learnings or failures sa start. So ganun din naman ako sa iba kong parang investments. Like sa sa paggagawa ng freelance. Dati gumawa ako 10 reels, 2K. So, Diba? 200 isa. Pero nung time na yun kasi, gusto ko talagang gumaling. Yun So nga. parang kailangan mo rin talaga ng reps. So ganun din naman kahit sa ang investment. Kailangan mo ng reps. Yeah. Tsaka yun nga, parang medyo hindi naman trial by fire, pero kailangan mong gawin muna. Tas More on tsaka trial and mo- error. Diba? Oo. Tae. Ayan. Sige, meron akong next question na ano na lang yung right now? Nandyan yan sa pero nagustuhan ko. Ano yung non-negotiables mo sa paggastos ngayon? Parang kapag yun yung bagay, or alam mo na gagastos kapag yun yung bagay na yun. Tulong sa mo ngayon. ba to? Or... Hindi, in general. Hindi, syempre tanggalin mo na yung mga Essentials. bills kasi kasama talaga yan eh. Ako na lang. Pero mga ngayon, essentials. Ako na lang muna. Hindi, wag mo na yung mga electricity kasi like alam mo yun na kailangan mo siya. Pero Nandiyan parang ngayon, alam mo na pag More ganitong lifestyle. bagay, sa lifestyle, Sa wants. gagastusan mo siya. Medyo once siya, I would say. Sige, ako na mauna kasi feeling ko ako pinakamadali. Sige, go. So, for me, yun, nasa pag-maintain ng lifestyle ko sa fitness. Yun, coaching. May coach din ako. Tapos, meron yung mga pagkain na unnecessary naman. Like,
ano ba? Yun na sabi ko, mga sauce. Diba? Yan. So, mga sauce types of food na parang makakatulong sa diet ko. Tapos, gym membership. Ano pa ba? Pagdating naman sa luho, sa gear, parang more on ROI naman ako. Now. So, parang okay naman. So, parang more on sa lifestyle ko yun. Ano pa ba? Eating out. Kasi, kunyari, pagka nasa relationship ka, pwede rin naman na parang kung homebodies talaga kayo. Pero sometimes, kailangan mo rin talaga lumabas para lang, lalo na sa amin, sa tagal na, yun nga. kailangan mo itry yung iba, ganon, ibang babae. Gago. Joke lang. Yataps. Hindi, pero, kailangan mo, parang, to spice things up. Parang ganun, di ba? Hanap kayo ng hindi, joke lang. Hindi, pero yun. Ka-3D. Yun. Ano pa ba? Yun lang. Parang basically, sapatos, boy. Masasabi mo bang luho mo siya ngayon? hindi siya non-negotiable. Hindi siya non-negotiable. Parang okay. hindi ako bumibili ng... wala lang. Kunyari, napunta lang ako ng mall tapos, uy, Hindi parang gusto mo ganda lang. nito. Hindi. Gets. Hindi. Unless, Daming reaction dito, pati yung si Derek ko, tumatawa sa likod si Derek ko. Nakita namin, may display, unless super rare or Okay. Hindi siya hindi mong bibili ka lang for the sake of bibili. Super mura. super rare or steel. Ganun. Hindi naman super mura. May criteria pa din, guys, so hindi Pag siya steel non-negotiable. talaga. So kunyari, may gusto akong sapatos, nakita ko dito sa Pilipinas. Hindi ko siya bibilin kaagad kasi baka mas makamura sa ibang bansa. Ganun. Ayan, sige. Ayan, Simon. Ikaw, Tiana. Ako yung mga non-negotiables ko na wants is siguro same kay Von na parang to keep up with my lifestyle. Pero hindi rin masyado kasi parang matipid pa rin ako in that sense. Huwag mong i-justify yung sarili mo. Hindi, siguro convenience sa akin, yung pinaka non-negotiable. Kunyari, kotse, like ngayon, parang bihira na lang ako mag-commute. Yun. Angkas, mag-aangkas na lang ako, papunta sa mga pupuntahan ko. Yun yung parang siguro biggest, non-negotiable. Na hindi naman siya talaga need, pero wala lang. Kung gagastos ka, kumbaga. Oo, gagastos na ako kasi parang... Coffee din, di ba, Tiara? I mean, hindi naman siya sobrang mahal, pero coffee, di Siya ba? talaga tigasagot. Oo. Ipupush ko kayo kasi may hindi kayo sinasabi. Hindi, Joke ako, lang. may nakalimutan pala ako. Yung pag alis ko sa bahay. Nga. So, hindi naman siya super need na Yeah. kumuha ko ng sarili kong place. Ganun. Parang okay naman ako sa bahay. Pero, for my peace of mind. Amen. Parang nag-ano na ako ng sarili. Okay, balik sa akin. Sorry. Hindi, ayan. Ko, parang wala na pala akong gastos Ay, madami. Oo nga pala, no? Laki pala ng gastos ko dito. Very wrong. Ayan. Sige, Tiara. Ayun, convenience number 1. Number 2, siguro coffee. Pero, sa totoo lang yung mga binibili sa outside, parang... Sa outside. Outside. Yung mga Outside. nasa cafe, Mga others. more on either yung mura bibilin ko, tas for the kick lang. Or yung tatambay ka sa cafe. So, parang for the tambay. Hindi, parang binabayaran mo rin yung ambience, yung space na tatambay ka, gano'n. Yung server. Pero hindi ako mag-Starbucks lang dahil gusto ko, gano'n. Kasi yun yung... Hater ka ng Starbucks, diba? Medyo. So, Kasi sila, diba, suporta sa Israel. oo, alam ko yun. Nakita ko sa TikTok. boycott ka. Oo. Hindi rin naman masyado masarap yung kape Actually, doon. hindi ko rin trip. Kasi Americano na iniinom ko. So, parang talagang, pait. Asib. Pero yung na-negotiable ko is yung coffee ko sa bahay. So, lagi akong bumibili ng stuff ko doon. Tapos, ano pa ba? Gusto mo i-feed kita? Sige, ano? Kanina, travel, sabi mo, diba? Oo, yun. Isip ko yun pero wala sa isip ko si Pod kasi nag-intercheck eh. So, ako travel, tsaka parang more on experiences na yung ko ngayon. Like yung sa mga magre-register ka ng mga fun run,
Yeah. May bayad yun, pero for the memories, ganyan. For Takbo nga siya. Saan yung takbo mo? Bohol? Ay, Bohol International Marathon. Oh. See you there. Sana hindi matapilok. For the king. For the Tadyakan nyo si king, Tiara the king. pagkakita nyo. ayan. Bukin niyo sa Tiara. Pero Punta wait dyan. lang, guys. Di ba may nakakilala sa'yo, Tiara, recently? Nagkakaroon ng traction yung Monday na naman. May nanonood. Thank you po sa Thank you po panonood. sa nanonood at ng mga nakakilala sa amin. Di ba po, ikaw si Puka ng Ikaw. LU. Puki ng ina. NBI yung nakakilala sa'yo, di ba? Pidea. Iniimbitahan Yung ka sa may presinto. pigsa. Nakakilala ko sa pigsa eh. Wait, saan pa ba? Ayun, travel, making memories. Kwento ko lang, sobrang wala na pang time. Pero anyway, kasi parang dati, nag-travel ako with family, parang na-wipe out yung savings ko. London ba to? Wait, Yun saan sa to? London. Pero okay lang, looking back, kasi parang yun lang yung once ever namin na travel as a family. So, Yeah. Sana all may family. Sana all. gago, meron ka naman. The joke lang siya. Hindi, pero yun, Para parang sa iba. Para sa iba. mag-invest na lang sa memories and experience. Totoo Parang naman. yun na yung parang investment ko rin ngayon. Pero syempre, hindi ka naman din basta umalis lang, di ba? Pinipili mo rin yung mga kasama. Yeah. Oo, syempre hindi ka naman sasama sa mga Si ano? lang. And sorry, isingit ko lang. And yung pagsisave din naman, dapat may purpose ka. Hindi ka rin dapat Oo. nagsisave dahil gusto, parang, ba't ka nag-iimbak ng pera? Oo, Parang walang reason. Parang hindi yun siya yung mindset ko sustainable. Dati, parang palakin lang yung savings ko nang wala naman akong... Saan ko I mean, gets ko naman, may yung probably iba, more of, nino-overthink mo na paano kung may health and everything. Pero yun, dapat meron kang parang reason why. Hindi, parang rin ako na parang bakit ba tayo nagtrabaho? But Di ba? May mga ganun naman talaga. para to enjoy life or Oo. ano bang pinaghahandaan? Oh, naghahanda ka ba pag retire mo agad? Yun yung iniisip mo agad. Alam Yung ito mga ganun. makukuha, madadala sa bangkay. Question. Akin na lang. Question. Bago tayo sige. tuloy sa question na yan. Ano yung mga parang reactions niyan? Di ba kayo nagki-cringe pag may kaedad tayo nagsasabi na paano pag nag-retire ka? Ang ina mo. Ako okay lang naman sa akin, nagigets ko, pero not to the point na you would question yung Oo. decisions ko right now. Parang feeling ko naman lahat, I mean siguro most, nasa isip yun. And we have our own strategies on Feeling that ko one, hindi diba? naman tayo, ako parang feeling ko kasi parang hindi naman ako mag-retire. Di ba? Parang Yun nga titigil eh. ka magtrabaho. Alam mo, totoo nga yun eh. Yun nga yung minsan naisip ko na ano bang definition ng retire? Literally, wala kang gagawin. Eh, minsan nga, di ba, pag 1 week ka na walang ginagawa, mababaliw ka Araw na eh. nga lang eh. Di ba? So, yun nga. So, parang, yun nga, yung ano bang definition nila ng retirement? Wala kang gagawin? Parang more on mag-venture ka lang sa ibang Oo, gagawin. di ba? Na, Sino ba nagtanong sa inyo yun, pre? FA? Financial advisor? Akala ko flight attendant. Hindi. Kasi may mga ganun, nakakainis yung mga mga... Oo, dati nung nag-ano ako sa, tinry, hindi ko pa. ay, oo nga, nag-sun live ka. Ay, sorry. Tinry ko rin mag-financial advisor. Tapos kaya rin siguro ako hindi tumagal kasi nga yun yung sinasabi nila. Oo, guilt trip. Tinry ko rin Guilt trip. mag-MLM. Guilt trip? Tama ba yung term? Oh, nag-MLM. Tinry ko ng MLM nung college. Ay, oo, ikaw. Oo nga, naalala ko. Shoutout Yusana. Wala kang kwenta. Joke lang. May mga Pero yun lang naman, di ba? Parang may kanya-kanya namang way to do it. Mali mo ba, nagsisave naman siya para sa retirement niya? Alam nga namang ipangalanda ka niya na, uy, nagsisave ako para pag-retire. So, di ba? Kanya-kanya lang din naman. Pero, kanya-kanya, pero nagki-cringe talaga. Oh, tsaka wala na kayong totoo. paki doon, di ba? Oo, kung hindi naman uutang sa inyo. Oo. Kung uutang Kung sa'yo, uutang, doon ka How sure are you na abutan mo yung retire? Isa pa yan. Alam mo, bukas wala ka na. Oo, di Diba? ba? Totoo naman. Sinapa kita dyan. Sino nagsabi niyan sa'yo? Hindi, yun The nga sa- way it aimed, Hindi, parang script kasi yun dati. okay. Na parang pagka magbebenta ka ng insurance, tapos basta tinanong din dyan Actually, sa... na-off ako sa mga ganun na financial advisor. Parang ayoko na kumuha sa'yo. Parang nakakairita ka. Na parang paano pag may nangyari sa'yo, you wouldn't... Ang magandang sabihin na lang siguro is, yun nga, hindi mo alam kung ano mangyayari. Kaya, How would you prepare, di ba? mas okay meron kaysa wala. Yun na lang, di ba? Mas okay na may makukuha ka kaysa walang makuha. So, wag mo nang sabihin na paano pag nag-retire ka. O Tsaka kaya- for me, yung pag di ka nagkape, yung tipong
pag bumili ka ng ganitong kape, na-save mo yan ganito. Oo, yung mga nakikita ko sa social media. Oo. Di ba, may mga pambili ganun ako eh. Hindi, tsaka, hindi naman. Paano kung yun lang yung pleasure, mo, for masaya ka that dun. day? Oo. Tapos di ka gumagastos sa, kunyari, shoes, everything. Yun yung gusto mo eh. So parang, mo yun? Ganun na lang. Anyway. Buhay lang. Bawian na lang natin. Yun yung gusto niyo. Gusto niyo mag-retire, di ba? Diba? Gusto mo lumpuhin kita para hindi ka na makapagtrabaho? Retire ka na. Joke lang. Ayan, sige. Going back to ano yung non-negotiable mo? Ako? Si Lazada kasi. Yan, sila dada. Hindi non-negotiable. Yung non-negotiable ko, una-una yung fitness, yung gym membership, tsaka yung mga supplements na binibili ko. Tama. Second yung yung parang kay Von, yung eating out. Yung panggastos ko pang labas. Kasi taga-Cavite ako, and then yung girlfriend ko, Tama. every weekend lang kami nakikita. LD or joke lang. Tapos syempre naman, magkikita ka, hindi ka naman. gagastos. Totoo naman. Pero syempre, May point. nag-ano naman ako, nagtatry din ako minsan, homebody lang sa condo, nagluluto. Pero still, kumbaga, hindi mo masyadong ino-overthink yung Saturday and Sunday. Ay, XP naman daw nung may ka-date. ay guys. I-date mo sarili mo. Sige, go Aldrin. May na ako doon. Go. Ayun, ginagastosan ko talaga siya. Parang okay lang sa akin na gumastos ako tuwing weekend. Okay lang Kasi naman. kung tutusin, yung gastos ko talaga, tuwing weekends lang na may lumalabas sa wallet. Totoo naman. Tapos kapag workday, For weekday, context, work from home siya forever. work from home ako forever. So, grocery hindi mo ako- lang, no? Grocery Hindi ako lang. lumalabas, walang lunch out. Oo. Tapos, Yung baka may grocery trip mo pa lang ako. talaga yung binili mo. lang. Yeah. Kasi hindi pa ako nagpapagrab sa bahay. Oo. And then, ano pa ba? Ayun, last one, travel. Siyempre, medyo nag-into, na ako, photography. Gusto ko laging may mga gandang nakikita. Yan. So, abangan nyo na lang siguro mga next week or second week of Yeah. yung mga post ko. Yes. Follow nyo na si Aldrin. Follow nyo. Tayo Aldrin mag-vlog? Hindi ka doon nakapublic, guys. Aldrin Issues. Nakapublic ako. Nakapublic na siya. Panis! Kaso Panis. napabawas ang followers ko, ba't kaya? Masyado. Puro Okay ka lang. eh. Nangaaway ka eh. Puro jabol. So, yun lang. Okay. Tatlo. Ikaw, Vero. Sige, sa akin, mabilis na lang to. Kasi, ganito pala feeling pag dulo ka, no? Nagets ko na si Aldrin. Same lang lahat. Kailangan Pero meron, ulitin ko na lang. So, same lahat, lifestyle in a way na, yun nga, right now, syempre dati hindi ganun, pero ngayon, yung coaching, kasi, for me, convenience din siya. Food lalo, medyo mas picky na ako sa, hindi naman picky, pero mas na ako sa pagkain, kung ano yung kakainin. Pag gusto ko, parang okay yun na lang. Kasi, just to mention guys, hindi rin naman ako mahilig shopping in a way. Like yung mga sapatos, clothes, 'di ba? Nung nag-Korea nga tayo, ako lang walang nabiling sapatos. Talaga? Siya lang walang binili sapatos. Ano binili mo? Zara. Mga Pero, sale. parang kano lang ata yun, 500 isa polo. Pero yun, parang ganun. So, hindi ako maano sa damit and wala naman ako problema. So, choice ko naman yun. So, sa food, tas second, travel, yun nga. Pag nagta-travel, parang hindi ako may budget ako in mind, pero parang tatry ko yung mga lahat ng food, experience and everything. Yun nga lang, hindi ako usually mapasalubong yung mga bagay na, yun, yung Pero on may that technique tayo sa travel. nagdahati kami lagi ni Tiara para tipid. Hanggang ngayon ba? Mag-share pa rin kayo? Uy, boy, naman eh. nagulat si Bon ata si Bobby. Nag-share kami ng ice cream sa UP. Magkano lang yung 15? Anyway, yun lang naman. Pag gusto mo lang naman i-try. Naglaplapan na lang kayo, di ba? Sana mag-momo na lang kayo, no? Ayun. Tapos last ko, yung pangatlo, experience nga din. Health. Sa health. So, pag may anything na, kunyari, nagpa-brace ako. UTI. Oo, yun. Mga ganon. Tapos, plan kong magpa-LASIK at some point. Tulo. So, anything na would improve yung overall health. I would say gumagastos din ako on that one. Uy, So, yun. congrats guys. Bakit? Walang nagsabi ng alak, non-negotiable. Ay, hindi na naman talaga masyado Ay, guys, kaya. ito, meaning ko, dati talaga,
parang kapag nag-grocery ako, kailangan may alak. Ngayon, siguro mga 1 year na, hindi ko na siya kasi, di ko na dinadaanan, hindi na ako nagtatagal. Nakakaumay na rin. Kaya mga bata dyan, tigil nyo na yan. Pero umiinom pa rin kami ha. Hindi Umiinom kami pa rin sinasabi kami. nag-inom, pero hindi na siya yung tipong... Pero ako Kailangan hindi na ako lagi. umiinom ng lagi sa bahay na Ako mag-isa din. ko lang. May time din ako. Dati, everyday. May time din ako na meal. May kasamang beer. Ay, mga ganun. Oo. Time din akong ganun eh. Tatay. Tapos eventually, wala. So, nag-inom pa rin kami kapag Gets kayo, nakikita Ivan? tayo, yung social na ano lang, inom, tas Kunyari, kakain ka ng Jap. Di ba, ang sarap may beer. Beer. Oh. Asahi. So, wala. Tayo nga dati, di And ba? if nagta-travel tayo, usually. Travel, kailangan Nag-inom. Oo. Ayan. Tsaka drugs. Gago. Joke lang. Ayun. Okay. Ganda ng episode Oo, natin. nga, Pero mukhang parang bitin, pero... bitin. Oo, favorite ko Siguro, guys, ganun na lang gagawin namin dito. Siguro susundan namin to. So, mainly, Ungol pa, pre. mainly nag-focus kami sa start sa career namin. So, kung gusto niyo makakita ng parang heavy sa investment side or sa negosyo naman kasi hindi rin masyado namin na-touch upan yung mga iba na High level lang. Savings reveal. Huwag naman Huwag ganun. naman ganun. Baka maingit ako. utang reveal. Utang reveal na lang yan. Credit card. Marami rin kaming mga siguro nakalimutan like parang touch upan like kunyari pag mag-i-invest ka sa isang bagay, okay ba na mag-loan ka o kailangan Ayan. may naipon? Madami pa talaga Oo, yan. madami pa talaga. So maganda na sundan namin to. So kung gusto niyo makakita, i-up niyo tong episode na to, i-like niyo to, i-rate niyo kami, mag-comment kayo. Uy, wala nagko-comment lately sa mga videos namin. Kami lang Kami nag-comment. lang Uy! nag-uusap eh. Tsaka yung isang dump account ni Tia. So, guys. Jen, comment ka naman, Jen. Tingnan niyo naman yung productions namin, boy. Diba? May mood light pa sa gilid. May tamood light. Kaya, ayun, follow niyo kami sa social media, sa lahat ng social media accounts, TikTok, YouTube, Spotify, Instagram, and Apple Podcast. Tapos, siguro kung gusto niyo makita everyday life, follow niyo si Aldrin. Siguro ako. Si Wala kayong makikitang post. Oh. Joke lang. Tapos YouTube comeback siguro sa pag-angat. Plug ko yung sarili ko. Pag-up go. nitong video na to, baka hindi pa siya up. So, but yun. Yun. So kung gusto yung makakita ng more episodes, i-like nyo kami. Next episode namin, marami kaming pag-uusapan. Yes. Marami kaming guests. Oo, Madaming nakaabang. next 3 episodes, guys, nakapila namin, puro may mga guests. So, papa-teaser ba tayo? Wag na. Huwag na, manood kayo. Parang maubusan, ito na lang. Parang Handa kayong maubusan mais. na kami ng friend group sa dami. Sa lahat ng i-guess namin for the next Yung buong barkada na namin, mag-guest na namin. So, So parang dapat mag-sign up na rin kayo maging barkada namin para dumami. Oo nga, episode natin. Comment down below kung gusto nyo maging part Tsaka, ng guys, podcast Gusto namin. maging part. Kung sino yung gusto yung maging guest na rin sa susunod. Kasi parang, Naubusan na kami ng kaibigan. wala. Next time si Ringo na natin. guest Aso na yun nandito. Ganun. ayan. Ayan, sige. See you. On Monday. Monday. Yes. Ayo, uy. Thank you.